Update po tayo kaugnay ng mga batang nasabugan ng paputok sa Tondo, Maynila. Naoperahan na yung isang nakaligtas pero kritikal. Sa buong bansa naman, sabi po ng Department of Health, merong naitalang nasugatan kahit ng legal na paputok. At mula pa sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center, nakatutok live si Maris Umali. Maris. Vicky, sa kabila nga ng mga paalala, dalawa sa mga nasabugan ng mga paputok ang inoperahan na dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Wala pa man ang bisperas ng bagong taon. Matinding pinsala sa kanang balikat, bukod pa sa iba pang sugat sa iba't ibang parte ng katawan at mukha, ang tinamo ng 12 anyos na batang ito. Siya ang isa sa mga nagsindi ng napulot na paputok at nasabugan kagabi at nakita pa nga sa isang viral video na tulala lang habang puno ng tumalsik na dugo. Hindi pa namin ipapakita ang viral video kung saan kita rin ang malapitang kuha sa kaibigan niyang nasawi. Dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center siya itinakbo. Sinimulan siyang operahan kaninang alas 7 ng umaga na natapos naman bago magtanghali. Pero hindi pa rin daw tiyak kung talagang nasa ligtas na siyang kalagayan. Kaka-extubate lang sa kanya, tinanggal yung tubo niya, and then while being extubated, may nakita na bleeding. Ibig sabihin, mukhang meron ding tinamaan or nagkaroon din ng problem dun sa kanyang mga airways. Meron din po tayong multiple superficial partial thickness burn sa buong katawan. Meron siya sa abdomen, sa chest, meron din sa bilateral lower extremity. Meron din po sa muka, kaya on board din po ibang specialista natin sa muka and sa mata. Bukod sa kanya, may isa namang naputulan ng daliri na isinailalim din sa operasyon kaninang umaga. As of December 29, 2025, aabot na raw sa 13 ang bilang ng naputukan na dinala rito sa JRRMMC simula December 21. Kadalasan po mga burns po sa mga kamay po, mga extremities. Kadalasan po triangulo, plapla. Yan po yung mga usually ginagamit po nila for fireworks. These are more active po. Sa 13 cases po na nakita natin dito sa Jose Reyes, most of them are active. Meaning to say, sila po yung humahawak, sila po yung nagpapaputok. At napakakonti ng passive natin, around 3 lang yung passive natin. Meaning to say, ito po yung dumadaan o hindi sinasadyang natalsikan po ng paputok. And mostly po, mga males po yung mga napuputokan po talaga. Bagamat sa bisperas pa ng bagong taon inaasahan ang dagsa ng mga mapuputukan, handa na ang treatment area na ito para rito gamutin ang mga mabibiktima. Sa buong bansa, umabot na raw sa 125 ang naitalang fireworks-related injuries ng DOH mula December 21 hanggang 29. 27% daw itong mas mababa kumpara sa kaparehong panahon noong 2024 na umabot sa 171 na kaso. Pinakamarami sa NCR, Ilocos Region at Central Luzon. Ang mga biktima, mga batang lalaki edad 5 hanggang 14. Kabilang sa mga pinakamapaminsala ang kwitis na legal na paputok. Ang mga paputok na nagiging sanhi ng pinsala ay ang 5-star, boga, kwitis, ang mga unlabeled or imported fireworks at whistle bomb. Kaya po ang punto ng DOH, mapa illegal or legal, hindi po dapat pinapahawak ng paputok ang mga bata. Pag tayo po'y naputulan ng daliri, it will affect our livelihood po someday. Kung tayo po'y maputukan, maapektuhan ng mata, that will also affect our livelihood po someday. Kung mga bata po ito, para na rin natin sinira ang kanilang kinabukasan. Sa JRRMMC, tumaas din daw ang bilang ng na-stroke na umabot na sa 45. 79 ang naitalang kaso ng road crash injuries, 6 ang nasaksak at 1 nabaril dahil umano sa kalasingan. Kailangan po magkaroon po ng disiplina. Tapos po magkaroon po ng tamang diet po, hinay-hinay po sa ating mga kinakain, drink moderately po. Tapos po yung pagbiyahe po natin, make sure yung pagbiyahe natin po safe po, lalo po sa mga nagmomotor, hindi lasing. Vicky, hindi naman daw magsasawang magpaalala ang mga otoridad na wag na lamang magpaputok, sa halip ay salubungin na lamang ang bagong taon gamit ang mga pampaingay gaya ng kaldero, lata, torotot at pati na rin ang busina. Mas mura na, mas ligtas pa. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.